Maayong buntag kanatong tanan. Maraming salamat sa The Royal Mandaya Hotel sa ato ang partner yun kanunay. Okay, so atong i-welcome ang ato ang guest from the elite Icon Elite Artist Management. Andito po yung model nila. Guys, modelo po yung katabi ni Sir Pao. Oh. Mula po sa Icon Elite, si Duke Tan Contian. How are you related to the sports Tan Contian? Wala. Yung I don't know. sambu-sambu. Wala. Ay, yung Tan Contian. I think cousin pero distant na po. How are you and welcome to this press conference? This is your first time joining the press conference? This is my second time. Second time po guys. Second time na dahil. No, na yun. Carlo, sa tingog. Carlo, ha? Okay. Okay, Sir Pao Garcia, President and producer ng Icon Elite, President ng Icon Elite Artist Management because magkakaroon po sila ng show, guys. Fashion show, lain po no, sa pang show, fashion show yun, ang ilahang show. And this is for a cause, no, ang fashion show, this is entitled fashion, ayan, exhibition. Okay, and to talk about this, of course, dito ang president ng Icon Elite Artist Management, Pao Garcia. Mabuhay ug madayaw to our media friends. And by the way, I'm Pao Garcia, the Creative Director of Fashion Exhibition 2025 Creativity Matters. So we will be having our 8th fashion show for a cause. In collaboration and support of Senro, we'll be supporting 30 to 50 street sweepers of Davao City na maghatag tagpahalipay sa ilaha. And we will choose 1 or 2 street sweepers that will give them pampering sessions as they deserve, as we are the second cleanest city in Southeast Asia. And we would like to give back to the people who made Davao City so clean. Okay, thank you so much. How many recipients, Sir Pao? As of now, we've gathered 30, but we'll try to reach to 50 street sweepers po. Okay. We will be giving sun visors, essentials, and if ever we could come up with groceries for them this Christmas po. Okay, so guys, so let's support no itong fashion exhibition. And Captain Hazel Caballero, our spokesman ng Davao City Police Office, na beautiful and pretty. Yes, ma'am. Mayong buntag, ma'am Ruth. Mayong buntag sa tanan. O advance Merry Christmas, ma'am, no? O ang atong City Director na ianda mga dinner para sa inyo, ha. Magkita-kita tapuhon. Ma'am, sir, mayong buntag sa tanan. Thank you, ma'am. And okay, sugdan na nato guys. Ato sa unahon ang ato security situation sa Davao City. Ma'am, because we are approaching sa ato ang kuan, ma'am, katong simbang gabi, o syempre highlight pag-abot sa December, ma'am. Go ahead. Yes, mga to ang syudad sa Davao, ma'am, no, nagpabiling gihapon ta ang atong gina-enjoy ug ang ka-peaceful sa ato ang syudad sa Davao, ma'am. And with regards sa ato activity for the Pasko Fiesta 2025, from November 27 hangtod kagabi, ma'am, no, wala tayong mga incidents reported related to the events sa ato ang Pasko Fiesta celebration. And ang ato ang parada o banda dasig na human nga peaceful o successful ang ato ang city director, ma'am, no, isa na agyon makita nato on the ground nga nagmonitor sa tanan nga activity for the Pasko Fiesta para po ang ato ang mga PNP personnel assigned sa tanang activities na makita po nato ang pagpaningkamot nila para sa safety ug security sa tanan nga nasa sulod sa mga venues. And actually natay kagahapong adlaw natay nadakpan, ma'am, no, nga pasulod pa lang siya sa diha sa may Rojas Avenue, pasulod lang siya na natay nadakpan nga nagkupot o illegal drugs bisan unsa pa kagamay diha as per instructions sa ato nga city director ato ginang seryosohon o file og kaso og kani mga individuals para dili sila maka-commit og other crimes sulod sa venue sa ato ang Pasko Fiesta nga mga events. And ato ang umaabot nga Pasko o ang Pasko sa Taal nga ihatag ato ang pamilya sa atong former President Rodrigo Duterte is andam na punta para sa seguridad, ma'am, no, and sa umaabot nga New Year. So bayo-bayo ta og mga events for the month of December. Ang ato alag yung hangyo, ma'am, isa magtinabangay ta
kooperasyon sa tanan na among ginahangyo bisan pa sa ato ang kakapoy, pero kung makita nato ang kooperasyon ug tabang sa tanan is medyo mo gamay ang ato ang kakapoy sa tanang activity for the month of December. As per instruction, as per statement sa gihatag sa ato ang city director with regards sa ato ang firecracker ban diri sa ato ang syudad sa Davao, no mercy, no mercy for those violators sa ato ang firecracker ban. Kasi ihang gisulti more than 20 years na nato gina-enjoy, more than 2 decades, dapat ato irespeto kung unsa nga mga city ordinance ang ato ang ipatuman, no? Ang ato diri is respetuhon nato kay gihibuhat ni sa ato ang local government unit para ni sa ato ang safety nga walay masamad, walay mabuthan, walay maato sa hospital sa Pasko ug New Year. Ug unta musabot ta ug kung namin may ma-file og kaso, trabaho namo na wala lay personal lay. Okay, ma'am, paano na-detect yung shabu sa Rojas Night Market? Yes, ma'am, nagkanda ko kanang checkpoint, ma'am, ng ato ang Police Station 1 Santa Ana, pinanguluhan sa ato ang Station Commander Police Major Lagnayo, and naay nakita ang usa nato ka person ng murag, ano siya, pagkita mo nato na sa hitsura, ma'am, murag alanganin siya. So, nagkanda ko inspection. So, dito nakita, ma'am, ang paraphernalias and shabu. Guys, kung alanganin tagitsura dito mo sulong night market. Napatay sniffing dogs, ma'am, like itong mga Natay, ma'am, before the event, nagitay inspection nga ginahimo nga ato ang City Explosives and K9 unit. Pero ang kanang pagpasulod, ma'am, sa mga tao, natay mga ginabuhat yun na, ma'am. Una po tayo information with the, ma'am, sa mga tao nga nasa palibot. Okay, So, dili pa sa po tama ka nang sa itsura, dili ko na, ma'am. Dili ko na, kanawa po ka ng ginatanaw yun ang ato ang mga 20 person and ma'am. Kay instruction sa ato ang city director na ay mga gina-instruct sa ato ang mga station commanders, ma'am, nga under sila ang jurisdiction sa tanan nga activity for Pasko Fiesta. Okay, thank you, ma'am. Balikan ka na mo unya, ma'am. Dili sa ta kay Sir Pao Garcia, sir. Please tell us the details no sa ato ang passion exhibition. Our show kay karong Sunday na, December 14 sa Felcris Centrale at 4 p.m. So we expect 100 to 150 guests from us to our ticket buyers, to the people who support, especially mga sponsors nato diri sa local, and our media friends that will be attending also. And we are so grateful kay gina-embrace na gyud ang artistic side gyud sa fashion diri sa Davao, which is ang goal gyud sa Icon Elise is to unleash more potential, especially sa kids to teens, na maging confident sila. Actually, nakoy do ka kids later na ipasample nato sila ramp na well-trained gyud sila sa Icon Elise, and they are really the builders of tomorrow sa confidence and related to fashion. And our official fashion designer kay gikan sa Manila. So nag-invite tag guests to add more beauty sa show. So ang direction di ay sa show is it talks about unfinished look of a design. So can you imagine mga unfinished na look, pwede di ay irampa. So it consists, the inspiration is coming from the scissors, from buttons, from zippers. So can you wear zipper or buttons lang ba? Or how does it look like? Di ba murag weird? So we give you another idea and creative side here in Davao na people will gonna watch and enjoy. Okay, so mga Davao models lang po sila. Yes, Davao models, and isa po sila sa nag-join jud, and some of them are 2 to 3 years na sa Icon Elite. So specifically enrolling sila, but we would like them to be, we would like to showcase their talents na from scratch yun, then they will give, they are the star of the show aside from the outfits. Okay, thank you so much. And Sir Duke, can you share also your experience since matagal ka na, for sure, na matagal ka na sa Icon Elite? Yes. I've been a model from this industry for 11 months already. So what I've learned is be confident, show yourself, explore yourself so that malaman mo na saan ka talaga fitting in different kind of opportunities. And for this fashion show, I've learned that we can show appreciation, we can show gratitude, and by helping the
city sweepers that keeps our city clean po. Okay, so 11 months na siya. Yeah, 11 months. And it's very promising din kasi yun nga, he has the potential. So some of the local projects din kinukuha siya. And yun nga, madaming opportunities din with our new talent. So ang Iconics kasi is not just modeling. We also train them to commercials locally. And if God's willing, merong opportunity in some other places in the Philippines. Okay. Paano ka nagkahilig na mag-model or just because you have a height or sige, okay, go na lang ito, rarampa na lang tayo, mga ganun? Para sa akin po is, ang nag-boost po talaga sa akin is mga close friends na nagsabi sa akin, uy, bagay ka talaga sa modeling, ganyan. Pero ang nag-boost po talaga si mother ko po na kasi Mother, hindi ko push mo talaga, pala, mother. hindi ko po alam talaga paano sabihin sa kanya na, uy, gusto ko sumali sa modeling, ganyan. Kasi nahihiya ako dati. So, parang etong modeling naging way siya na maging confident din ako. Yun po. Okay, Roan, huwag ka na mag-ambisyon. Okay. So later guys, papakitaan po tayo ng sample. My kids of course, po, may parang mga pahin kids ko din lang tayo. din sila. Wala lang, just to give fun. Yeah, o yung mga kids din na model. Okay. At this point, I yield the floor for question. Ano to si Miss Maya? Good morning. Unahon ako si Miss Pao. Ganong street sweepers and yes. Yeah, kasi for me personally as the owner, I have the feeling kasi na parang for me sa term ko, sorry if I'm wrong, baka maiba siya. Parang minsan nakakaligtaan yung mga taong gumagawa talaga ng work on the ground. For me, for my view. So, sabi ko, why would I give highlight to them? Because sila talaga yung isa nag-contribute for us. So sabi ko na, in a little way, I could share. So baga sa buong pizza, at least I could have one slice to give something for them. So yun po, yun lang talaga yung intention and alignment of the show. Balik ko sa Visor, since ako lang ang nakilig ako since naata sa fashion, what makes this Visor special? Naaban siya special design or what? I propose to our sponsors that if ever they cannot go on monetary support or other things in the business, they could look for sun visor for them. So, not necessary that they will ramp the sun visor, but we will give them, we will purchase for them po. Thank you. Ay, Ma'am Hazel, Ma'am, pila ka itong ma-deploy na personnel sa pahalipay sa Taal and nabatay ka ng mga bago na ibutang ng mga measures, i-implement ang mga measures patumala sa the previous years. Yes, ma'am, for the Pasko sa Taal, ma'am, no, karong Pasko, natay more than 2,000 personnel from Davao City Police Office composed of PNP and police auxiliaries. Wala pa'y labot ang other security personnel, ma'am. And ang ato ang dos and don'ts kung naata diha nga event, especially dili lang from Davao City ang mangayo ana og pinaskuhan, ma'am, no. Naapay mga outside Davao City ana, and ang linya ana is abot siguro puan. Pero ang ato ang mga dos and don'ts ana, ma'am, kung naata diha galinya, dili man na ingon nga kasamok ang ilahang nga tuyo, pinaskuhan man, ang ato lang gyud diha is naata kanunay sa ilahang magbantay, ma'am, no, sa linya. Kaya sa linya ang lalisan. So ang ato lang yun diha, magtaron lang ta, kaya ang ato ang Davao City PNP and other city personnel is ana diha para ma-maintain ang kahapsay ug kalinaw, ma'am. So tuman lang ta kung na ay linya lang, dili ta maghataw ka ng kasamok. Especially nga former president ng ato ang pangayuan og kanang pinaskuhan. With ma'am, cultural security, part of that, mga dagko nga backpacks, kunay inspection, random inspection nga ihinuon ng ato mga security personnel, submit lang nila ilang kaugalingon, ma'am, para dili ta maka-encounter o problema. And with regards sa culture security nato o na yung mga individuals coming from outside Davao City, ma'am, no, ang ato diri ang implementation sa ato ang Davao City Ordinance is kanunay gina siya, ma'am, dili gina siya mawala. Kay part na gyud na sa ato ang siyudad sa Davao ang pagpabilin nga hapsay ug linaw ng ato ang siyudad sa Davao. Ay ang implementation sa ato ang City Ordinance na dili ta magpatakog paning garilyo, ma'am, no, kung nata diya sa mga pampublikong lugar kay wala gyud tay pasaylo diya, ma'am. As per instructions sa ato ang city director, kung violators, issue citation tickets. Ma'am, pila ba expected nato na mga residents ang Mulinya for this year?
Mas taas ba karon o compare sa last year? Ang last year, ma'am, is ubay-ubay to siya, ma'am, no? This year siguro, naghatag naman ng statement ang ato ang Vice President, ma'am, nga magpadayon gihapon ang ilang paghatag ug pahalipay. Siguro mas mudaghan, ma'am, kay naghatag naman po ng statement ang ato ang Vice President. Siguro last year, mas mudaghan siguro this year. Kay last year, ma'am, more than 20,000. Siguro, karon 25,000 lang siguro, ma'am, 25,000. Thank you. Kay Ma'am Hazel. Ma'am, the past days, ma'am, sunod-sunod na yung mga shooting incident po ang nahitabo. So far, ma'am, kumusta ang atong panahon sa mga kaso? Yes, sir. Na-observe din sir, no, nga naatay mga shooting incident nga nahitabo diri sa atong area of responsibility and nangayo ko ka ng concern no, update with regards sa mga shooting incident. Diri sa sir, nagpaabot na lang ta sa time na ihatag sa pamilya, sa asawa, sa ato ang mga investigators para masugdan na gid nato. Doon na natay mga initial sir nga gikanda ko kanang investigation but ang ato alang gid diri is operasyon sa pamilya. Naghatag man sila og time sir nga paghuman na lang sa paglubong sir no sa biktima diha na sila makahatag kanang sakto ka oras para ma-file na ang kaso nato sa korte. And then diri sa Ecolan po sir na natay person of interest sir no ang atuan na lang diha is nang muha pa ta og mga dagdag nga evidence para ma-file na po nato ang kaso sa korte. And then karong sa PS2 under sa PS2 ongoing investigation sir. And rest assured nga ang Davao City Police Office paningkamotong nga tanan nga shooting incident nga nahitabo diri sa ato ang area is ma-file sa Office of the City Prosecutor. Kaya as per instruction sa ato nga City Director, dili nato ma-file ang kaso mo nang paningkamutan yun na siya sir no. Kaya problema sa isa ka station kung kulang og investigators, tabangan na siya sir sa other station nga wala pay mga kaso nga bugat sir. Mo nang sa tanan nga kasong nahitabo diri sa atong area responsibility, tanan halos na file ang kaso sa korte sir. Pero ang ato lang gyud diri is kooperasyon lang gyud kanunay sa pamilya. Kay dili ni makakuan gyud kung walay kooperasyon sa pamilya sir para ma-file gyud ang kaso sa korte kay dili ma-file ang kaso sa korte kung dili bugat ang ebidensya nga ato ang i-file sa korte. Mao nang ipaniguro gyud nato nga tanan nga filing sa kaso sa korte is tinuod gyud na siya ug wala tay mga shortcuts nga ginahimo ana sir. So far, sa base sa inyong pag-tuan, ma'am, background, ano yung mga nabiktima sa shooting incident? Drug-related, personal, o Ang kaning na yes sir, ang kaning sa Ecolan sir is kanang sa trabaho and then the rest is personal. Personal, yes sir. napay sa so far, ma'am, ang atong Pasko Fiesta, wala pa tayong mga nakuha ng mga snatching, mga kaso, mga report. So far sir, from November 27 hangtod kagahapon adlaw sir, walay na-report ang ato ang Station 1 and Station 2 nga may mga incident relative to the sir Pasko Fiesta nga mga events. And mao na ato ang kuan gyud sir no ginapaningkamutan ug aim gyud nato na nga mahuman ang Pasko Fiesta 2025 nga walay mga ma-record nga mga insidente sir. Do na may mangitabo pero outside na siya nga kuan sir, dili na siya part sa Pasko Fiesta nga mga activity. Pwede ito makuha na siya na atong sa sipok din na ano siya mga nag-unang mga dipang-isipan. Yes sir, with regards sa Sipok sir no, nga nag-present ang ato ang City Director di pang iya yung i-showcase sir no ang accomplishment sa Davao City Police Office and especially sa iya mga uplan sir no, daghan og mga operation nga mga plano nga ato ang ato ang City Director mo nang ang ato ang 8 focus crimes sir, makita gyud nimo nga nagbaba siya compared last year. So natay mga initiative gud sir nga ginahimo ang ato ang City Director apil na diha ang iya pag-meeting sa mga barangay chairman sir no, kay gusto gid niya personally madungog sa mga barangay kapitan kung sa ilang mga concern o sa mga panghitabo sa ilang sa area. Kay number 1 man gud sila makabalo sir mo nang ang ato ang City Director 182 barangay na siguro iyang nalit sir no, mo nang ang mga station commanders is naagid kanunay sa ilang mga station, dili gid pwedeng mawala sila para just in case kung may mga problema, automatic makahatag og aksyon ng ato ang mga station commanders. And napakita na sa ato ang City Director sir during Sipok with the presence sa ato ang acting mayor sir no, Mayor Baste. And pasalamat ang ato ang City Director sir sa tanan nga suporta nga gihatag sa ato ang local government unit, especially nga naay 25 ka mga patrol sir no nga naapadiha o pag-turnover na lang ang gihatag sa atong local government unit para na sa sa pagkanda og grouping sa atong area of responsibility kay the mere presence lang sa ato ang kapulisan sa mga kadalanan is dako na kayo nag-impact sir.
Dili pa matapos ang bulan sa December, sir. 25 ka mga patrol ka, sir. During mag-ask pa ko na, sir, kung nagsigutan ba. Pero ang with regards sa AI, sir, no, sa facial recognition, pasalamat ang Davao City Police Office, ano, sir. Kaya ako with kayo na siyang tabang. Especially nga natin mga ginamonitor nga mga persons, mga turista, mga warrant of arrest, and kato mga missing person. So diha lang naglalangkob ang ato ang facial recognition, sir, na dili angay mabalaka ang uban nga mga individual, sir, nga walay mga ginabuhat nga sayop diri sa atong area responsibility. Yes, sir, magtabang yun ang Davao City Police Officer, no, kay sa kuang giingon dako kayo na siya og tabang sa MOA sa Davao City Police Office kay nagagukod yun mi og mga involved sa terrorist, sir, no, and naatay mga accomplishment po sa mga mga warrant of arrest. So dako gyud siya tabang and mutabang yun mi sa tanan nga programa sa ato ang lokal nga paggamhanan, sir, when it comes to peace and order. Kay part na gyud siya sa peace and order para dili na sila makakomit pa og other crimes diri sa atong area. Yes, sir, ginapasabot na siya sa ato ang city government, sir, no, and on the part sa Davao City Police Office, mo support po mi, sir, and ipasabot po nato sa ato ang mga police and revenues with regard sa ato ang AI facial recognition, sir. Okay, salamat, Jel. Kay Ma'am Hazelon, kaya pan ba kaya ko pangutan na about sa monitoring nato sa mga firecracker diri sa Davao City kay uban man good matiyala ta asa lagi kay uban nga mga kanay kato nga probinsya del Sur, Oriental, del Norte, Davao de Oro, Occidental matiyala ta dito nga naa may gipang ang display, no, nga mga firecracker po ang pangutana diha asa na nag-aagih niya sa Davao City. Kumusta ang monitoring nato ani karon? Yes, sir. Sa akong giingon ganina, sir, no, nga ato ang City Director Police Carnabanan Caracas Moarip is naghatag na warning, sir, sa mga tao nga mo violate sa ato ang firecracker boundary sa ato ang siyudad sa Davao. And with regards sa imong giingon, sir, no, nga naay makita diri sa sulod na sa ato ang EOR, kung na may makita, sir, mag-report sila dayon sa ato ang nearest police station or call Central 911 kay sa ato ang number of PNP personnel sa ato ang siyudad sa Davao, sir, and then police auxiliaries, kailangan ginamo ang tabang sa tanan para ma-maintain yun nato nga walay mga problema nga ma-encounter nato during ani nga month of December sa paggamit og firecracker. Muna nga ato ang City Director na siya mga instructions sa ato ang mga station commanders nga i-monitor gyud ilahang mga areas, sir, especially kanang mga areas nga naay mga reported nga naay mga nagbaligya og firecracker. So ang ato diha no mercy as per instructions sa ato ang City Director iyang statement. Pailan gyud og kaso ang kani mga tawo nga nagpupot, nagpamaligya og firecracker. Okay, salamat, ma'am. Okay, si Garcia, sir, lagi ko tawag modeling, no? Yes. So, pwede ta makapangutana kung Davao Region, dako kaning Davao Region. So, how about sa mga provinces, nagakuan ba tag mga modeling dito? Actually, maugid na ang goal, no? Moabot ta na lugar, but dili gid ko magsugod sa Davao. So as of the meantime, that's the future goals of the management. Pero before we reach to attend modeling na sa Jensan, then Manila as of the meantime. Pero karon Davao gyud ang sugod sa namo, then soon God knows mulambo pa and daghan pag maatuhan ng mga lugar. Pero ang taga-probinsya, o murag Davao City, okay na kayo. At least, dili na ka maghagumat ko pa sa Dili probinsya, na, diba? murag usually po na pwede enroll di kan Tagum, Panabo, Digos, mo travel bila sila. Pero yun lang, challenge ko sila, sir, is mo manukad din sila before the call time pag dili usually ginaheld ang practices. Okay, salamat kayo. Balik ko ka, Ma'am Michelle. Lasa lang. Ma'am, kining walay kanang mag-lead nga police, no? Kanang Wala mag-absent yun, panahon sir. sa Pasko. Tama. Sakto gid kayo na, sir. Actually, wala may holidays, good, sir, no? Ang kanang Pasko, New Year, full alert gid mi ana, sir. Kung na may mag-leave, recall, no? Kung na-emergency lang gid ang ginaalaw ana, sir, nga mga adlaw. So asahan gid nga ang tanan nga mga PNP personnel, police auxiliaries sa 25 and New Year na agad ni tanan naka-duty, sir, and especially ako on call ako permi, sir. Sumpay na ko, ma'am, sa pangutana. Nabay
Kamusta ang pag-tape sa mga nozzle sa ato ang baril? Kamusta na, is it na-tape pa na ba or sa mga mabot ng mga adlaw pa? With regards sa pag-tape sa mga baril nato sir na maghulat kami ana og instruction coming from national headquarters. Maghulat kami ana sir instruction kung mag-tape ba mi sa mga isa sa ato ang mga firearms, issued firearms sa ato ang mga PNP personnel. But sa Davao City Police Office ana sir, like last year wala man tay pag-tape sa ato ang mga baril. Kaya nga to ang DCPO, diha na to makita kung unsa ding Davao framework sir no sa ato ang city director. So Davao number 1 diha is discipline, action, virtue, accountability and order. So diha makita nagyud nato sir no ang Davao City Police Office PNP personnel isa disiplinado gyud ug kabalo nagyud kung unsa resulta kung naay magpaboto gyud sir. My next question, ma'am, is regarding gangsterism. Every December, especially on the 16th, magsugod ang Misa de Gallo, diya pod mugara ang mga kabatan-unan nga magpaygayon o mga gangwar-gangwar, naging mga silo-silo sa mga kontrapartido niya sa mga chicks, mga babae. O just recently, napoy nahitabo nga gangwar din na sa ato ang world-renowned nga Coastal Road, nasugdan yun in town o gangwar. Have we consulted dito sa community level? Have we instructed yung mga officials sa barangay, especially the barangay police and the tanods of what to do in handling this kind of mga gubot sa mga kabataan? Yes sir, sa ako ang giingon sir no nga ato ang City Director, Police Colonel Manang Caracas Moarebis na nagyud siya instructions sa ato ang mga station commanders. And part of that sir kaning umaabot nato ang Misa de Gallo nga naay mga dili gyud nato kanang i-allow nga naay mga minor de edad o other pa nga mga individual sa mag-create o kasamong during Misa de Gallo sir. Mao nang naatay mga coordination sir no sa tanang mga barangay officials, barangay captains, especially sila mga barangay tanod sir katabangan ng ato ang DCPO, PNP personnel and other security clusters sa pagmonitor sa mga batan-on kung naay presensya nila sulod sa mga simbahan sir or gawa sa mga simbahan. Like last year, natay ginahimo ana sir no nga kung naay magtapok-tapok ng mga batan-on sa gawa sa simbahan or layo-layo sa simbahan, dapat i-ano na sila sir, pabungkago na sila, dili sila dapat magtapok-tapok kay isa na siya karason sir, murag diha na mag-start ang kaning murag away-away nila kay na magigrupo-grupo sir no, pero nanatay mga instruction anak nga nahimo ang ato ang city director sir kay nakita gyud nato sir no nga ato ang city director is naagyud on the ground pirmi, naga-monitor pirmi sa tanan nga activity diri sa ato ang area of responsibility. So nana siya mga instructions ana sir with regards sa Misa de Gallo nga dapat walay mga batan-on nga mag-cause o kasabok sa mga simbahan. Last question, ma'am. Kini bang lantaka? Is this part of lantaka o kanang bamboo cannon? Is this part sa kuan sa kanang ginadili nato kay natay firecracker ban pero is this part or is it considered na firecracker? Yes sir, ato sa i-welcome sir si ano man niyo. Oh, Ay, welcome na to Sir ang Bien. the late Bien Abanos. The late Bien Abanos. So, sir yes sir, with regards sa ato ang lantaka sir no, kanang mga kanon nga ginahimo sa ato ang mga bata. Usually mga bata lang gid ang ato ang ma-confiscatean ana mga items sir no, and part na siya sa ato ang firecracker ban. So ang mao na atong gina-confiscate ang mga ingana nga mga items sa mga bata kay kasagaran pud ana sa nga mahitabo is kanang sa mga bukid-bukid nga part. So makita man nato last year nga tag 30 ka buok ato ang ma-confiscate sir no nga mga ingon ana nga mga items nga ginabuhat ginagamit sa ato ang mga kabatan-unan. Mo nang atong iawhag nato ang mga ginikanan sa nga kung nasa mga anak nga nagkupot ana kung pwede ilan na lang igubaon sir no. Kay basin makadisgrasya pa ni do wala sila criminal liability pero kung naay mga bata nga masandan sir ma-injured ba ato sa ospital ang mga ginikanan nato ang patubagon sir civil liability. Okay, thank you, ma'am. Kay Ma'am Pao Garcia, of all the groups no, why we give recognition ngadto sa ato ang mga street sweepers who came from the City Environment and Natural Resources Office Centro, and then are there any endeavor sa sunod nga mga panahon na to tap other groups no para matagaan po nato due recognition sa ilahang mga nahimo sa katilingban, especially sa Centro for making Davao City as the cleanest and greenest city? Okay.
Gwapo gid na siya na question kay every show gid nako each show na jud nako siya no. So every show nako I have different organizations and beneficiary gyud. Example before I top the Kids House of Hope, the Bantay Hayop Davao, mga Project Marifil from Banabo. So different entity siya. But this time isa man gud sila sa murag usually the vision is pag closest good sa ako ang intention. So, medyo, yun nga, I was really amazed talaga how our city responded to our cleanliness. And I'm so proud as a Davaoenyo na we have that people working with us. And not just for us, but to make everybody so proud na maging example ta sa tibuok Philippines. And not just in the Philippines, but in Asia. Usually, sir, to be honest, I usually got every information from the release of our city government and mga recognition sa social media post. Yun lang po so far. Kay Ma'am Hazel. I don't know kung natubang na talimod katong update sa katong gipatay nga caretaker dito sa Times Beach ma'am. Katong gipusil nga naa sa Garcia Heights. Ano to, sir? Come again, Ini sir? update ato sir. Sa PS2? Oo, atong gipatay nga Sa Ecoland? sa Ecoland. Yes, sir. Sa Ecoland, sir, is nanatay person of interest, ana, sir. Nanatay mga evidence nga ginagather, ana, para mas ligo ng ato ang kaso nga atong i-file sa Office of the City Prosecutor kay sa kung gingon dili na dawaton sa korte, sir, no, kung gaan or kulang ang evidence nga ato ang i-present dito during sa pag-present nato sa pag-file og kaso. And diri sa PS2, sir, ongoing ang pagkandak ng investigation, sir, sa ato ang kapulisan. Unsa nga kasong i-file ato ma'am? Murder, sir. Order gyapon. Opo, sir. Pero Dilita sa mas taas din, sir. ang motive ba sa itong pagpatay ma'am is personal. Ano sa Personal, sir. Personal. Opo. Wala man tay diri, sir, kanang shooting incident nga walay answer na gipatay lang told to may rason. Usually, sir, personal grudge. May butag ma'am, may butag sa tanan. May butag mabuhay og madayaw, Carlo Doler. Ma'am, nay mga possible ba sunod-sunod ang nahitabong na ipagpumusil sa Davao sa lain-lain area? Possible ba nga connected sila or mga lain-lain lang gid sila og rason po? Sa shooting incident ganito po diri sa ato ang AUR, sir, na baguhay lang, personal grudge, sir, ang ato ang nakita nga motibo, and ang kaning karong Saturday nga nahitabo, sir, na sa under sa PS2 is ongoing investigation na sir nga gihimo sa ato ang PSO investigators. Ang katong sa PS15 Ecoland and sa personal. So, dili siya sir? Dili siya isa lang ka tawo nagpaluyo ana. Dili, sir. Lain-lain lang Lahi gid sila, rason. sir. Opo. Salamat ma'am. Alright, mayong buntag sa atong mga halandong bisita. Balag di makita akong naong, basta mangutana ra ko kang Police Captain Hazel Rezane Caballero. Pabuyag na pud ko. Mangutana lang ko, Ma'am Hazel, with regards sa katong preparation sa Misa de Gallo. Although, naman po yung mga negosyante, especially kay kaliabot man good ang holiday rush kay taghang mga bangko ng andam sa i-dispose na kwarta. However, nga namang gyapon yung mga magdilihensya, magsalisi, kumbaga. General message na lang nato sa atong mga kaigsunang Davaoenyo nga while celebrating Christmas, na dili lang magpatapok og daghan kay dunay mga instances nga dunay petty crimes nga mahitabo sa atuang syudad, specifically sa downtown area. Yes, sir. Ato lang gihawag lang yung tanan, sir, no? From Davao City Police Office, especially na yung mga instruction statement ang gihatag ato ang City Director, Police Colonel Manan Caracas Moarit. Unta, kita mismo, sir, no, sa ato ang kaugalingon, magbinantayon kita pirme, sir, no? Dili lang nato isalig kanunay sa ato ang mga safety and security classes na makita diya sa mga publikong lugar ang ato ang seguridad. Dapat kita mismo, sir, magbantay ta, dili nato tagaan og chance, opportunity, ang mga taong involved gihapon og kanang mga illegal activities, especially sa pampublikong lugar nga dili ta angay mabiktima og gani nga kuot ba, pickpocketing, salisi, kung dili ta magpakita og kanang
mag-ihap tag kwarta sa mga pampublikong lugar, so dili nato tagaan sila og ano sir ba? Chance, no? Dapat kita mismo sa akong giingon magbinantayan ta sa tuang palibot. And kung naamay makita, mahibawaan nga naay mga individuals nga nagahimo og krimen sir no sa isa ka lugar, itap ang ato ang mga uniform person nga nasa area or call nearest police station or call Central 911 para dili na sila makakumit pa og krimen diha sa area nga naa sila sir, na ilang presensya. Last on my end regarding to Sir Pao Garcia and to Duke with regards with the plans, the future plans of the up and coming fashion shows for a cause, but the expectations that you will give it all with regards with the fashion show this coming Sunday, and for next year, what will also be the input with regards to the up and coming models, those existing, and also those who will join Icon Elite's artist management? So with the preparation, we are all set on December 14, and I'm so excited to showcase the creations of our designer and to give back to the cause. So we're preparing na po for grand rehearsals and fitting moment na po sa lahat. Then for the future plans for 2026, I'm planning to connect more to tourism, I think, because there's so much events in tourism that will be highlighted, especially in travel, in leisure, in hotels. So I would like to connect more. The fashion and the travel or the tourism industry will be in collaboration for next year. Okay. Hello, Ma'am Hazel. Good morning. Oh, Hi po. For me, as the representative of the models, we will give our all to give you the entertainment and as the model of in this industry. Okay. Hi, Ma'am Hazel. Ayan, thank you. Okay, good morning. Katong madaan, Ma'am, sa nina, ha? Don't forget. Oh, well, anyways, di ba? Ayan, Ma'am Hazel, despite sa mga critics nga nadawat ni sa to ang Pangulo katulaging additional sweldo, sahudan sa mga military and men in uniform, Ma'am, unsa ba ni kadako nga tabang alang sa to ang PNP nakita bagid nato nga medyo kinahanglan pagyud dungagan ang sweldo sa tuang kapulisan. Yes sir, salamat sa imuhang pagpangutana sir na ug pagpaklaro no kung ang tinuod na sa kung nalipay ba mi o wala. Siyempre sir, automatic yun ang malipay nga to ang mga kami uniform personnel sir no kung dagdagan ang amo ang sahod. Pero sa kung ang gingon sir madagdagan man or dili amo ang sweldo, maghatag yun mi permi mayong serbisyo, especially diri sa Davao City Police Officer no. Kung makita gyud nato ang tanang pagpaningkamot kay makita po nato ang pagpaningkamot sa atong City Director sir no nga halos kada adlaw kapila magtuy-tuy kato ang City Director Chris Manan Caracas Moarit para sa pagmonitor sa tanan nga mga panghitabo diri sa ato ang AUR para ma-maintain ug sa iyang giingon ma-sustain ang peace and order sa ato ang syudad sa Davao. So automatic sir, malipay ang Davao City Police Office, especially ang ato ang mga uniform personnel sir no sa tanan siguro malipay gyud na automatic pero hindi ko kani siya tabang, especially sa mga naay pamilya ug naay mga anak ug o kana lang sir. Maka-boost gyud ma'am no sa moral, maka-serbisyo gyud mo banat na gyud na puhon ma'am. Yes sir, makapabuso na siya og moral, makadagdag sir no og ganang moral sa ato ang PNP personnel and other uniform personnel sir no ang paghatag og increase sa sweldo sa tanan. And magpasalamat gid mi kanunay kung mao man na sir no, wala pa man mi maka na ay increase, pero magpasalamat na lang mi daan nga na ay increase sir sa tanan nga uniform personnel. Sa Pikas Bahin, Ma'am Hazel, with regards to Christmas celebration, how about atong mga PDLs na by program ang DCPO para pagpahalipay sa ato ang event, mga piniriso, mga binilanggo nato ng mga paiso? Yes sir, sa mga piniriso nga na person under police custody na sila sir no kung napa sila sa kustodiya sa PNP sa Davao City Police Office. So naatay mga pahalipay ana sir no, siguro tagaan nato bisan gamay basta ma-feel nila nga Pasko
og New Year sir. Dili man ingon nga stricto ang ato ang city director, so nana siya mga instructions sa ato ang mga station commanders nga tagaan ang ato ang mga PUPC, person under police custody sa ilaha mga station sir. Okay, si Madam Canadian. On behalf of NBN and Madayaw, salamat Ma'am Hazel nga Yes, ma'am. lami kayong paminaw nga taga Davao tabang nga naay mga leaders nga sama ninyo. Ug salamat sa inyong ethos, mga gwapo kaayo nga kanang makabagbag damdamin. And I was just interviewing Ellie here and Ella and beautiful kids, and one question arose nga kanang unsa inyong kini mga qualifications nga pwede mag-apply or tapos and still ensure the childhood of these kids makaroon na sila naiganap karon may gani kay way klase, you know, so you just mentioned about your future plans and that excites us kay unsay makaabang namo nga mag-share ani nga good news sa atong kapilingma. Okay, maraming salamat for that question, Kay. But ang goal yun sa Icons is to unleash potentials diri sa Davao and magsugod man gud ang transformative years sa mga bata at their young age. So, dira mo sulod ang intention sa Icon Elite, especially the young kids. I would like to give them an option na dili sila ma-relate sa mga vices. So, instead of mag-ML lang sila all the time, if they have the talent in modeling and in projection and projecting something, or mag-artista sila or whatever, they have the avenue. So, yun nga lang, may mga rules and regulations sa Icon Elites na pag model yun, standard yun ang height. And of course, you have the character talaga. But the character kasi is very, broad siya. So, it talks about attitude, how you carry yourself, how you dress up. So, we personally, as an image of Icons, kami talaga number one into fashion. We're into like really doing the things that will enhance our talent, especially public speaking, how to look at in the camera, to walk, to carry yourself. So, moving back to the question, ang goal talaga namin is marami pa kaming ma-produce because we would like Davao City as one of the producer of talents and to make us all proud because when we build confidence in our city, there's more opportunities to come for everybody. So that's how I think about how I started my own agency here in Metro Davao. And yun nga, maraming nangyayari and we would like also to give back and to interact with social gatherings like yung magtulong nga tayo sa kapwa para din ma-feel ng mga bata na hindi lang sila for fame but they contribute something at their young age and ma-realize nila, oo nga no, we do something more aside from modeling. Aside sa magpa-cute ka lang dyan, magpaganda ka, magpagwapo ka lang, you are interacting to people and they will broaden their mind na masarap pala sa pakiramdam yun and ma-stretch yung love nila to our fellow people. Yun po yung goal talaga. And me personally, ganun din po talaga ako. From 2019, madami na po. For this batch, we're running almost 30 models. But seasonal kasi po, every 3 months or 4 months, we gather, we have shows. So, iba-iba po talaga. People come and go with the industry. But I would like to leave an impression that they will bring something na pag uwi nila, madala nila yung love and kindness at natutunan nila that they can share also to other people. 6 years old to 25. But kung medyo younger ka pa than the 30 plus, we accept kasi we do project modeling po, commercials. Pwede si sir, pero murag nakulangan sa height. Pero okay lang. Wala na. Gichapa na. Joke lang, sir, ha? Pero ang modeling manggod, na mag-iubay, sample accessories, kailangan nila kamot lang, picturean, tiil, liog. There's all types of modeling kasi may ramp modeling, may fashion modeling. Yes po, flexible po. Kasi once you have a history in Icons, nasa pool ka na ng Icon Elites.
Sa example, this season ka lang nag-enroll, then I have this record of evaluation that you're really good for this, you are potential for this. So I'll be the one to contact them. And some of them are earning, and some of them are in the prints na po or social media posts ng mga companies po sa Davao. Yes, yes. So, makatabang pod ko sa mga companies na nangita kay maglisod sila kay mahal gyud ang model sa Manila. So, asa sila mangita sa Davao? So, Icon Elite will be their option. So, mo to kong role, nag-contribute na may sa mga panginahanglan pod sa ingana na industry. Yes po, Maxine Trinidad. She's in Star Magic right now. And isa talaga siya sa example. Then, some talaga nag-start sa local as of the meantime. Okay, thank you so much. Eugene, do you still have question? So, wala na, Don? Kanang question nga dili balik ka. One question lang. Okay. Good morning to Police Captain Hazel Caballero Tuason. Ma'am, kanang update lang ta. Kumusta ang performance sa itong kapulisan? Murag initial, kabalo ko ma'am, murag ni Kwan daw, ni baba daw ang crime rate sa Davao. Any update na lang ma'am? Yes, sir. With regards sa performance sir, no, sa Davao City Police Office, pinanguluhan sa ato ang City Director Police Colonel Manan Caracas Huarip. Sa ako ang giingon, sir, makita nato ang pagpaningkamot sa ato ang City Director, sir, no, sa pag-sustain sa peace and order sa ato ang syudad sa Davao. And part of that, good, sir, dako kayong impact ng iyahang mga upland, sir, no, sa Davao City, iyang mga initiative program sa Davao City, mao nang nagbaba ang ato ang 8 focus crimes. Dako yun siya o gibaba compared last year. Gumika na sa mga uplan yun niya, sir. Ang mga uplan niya nga gidungagan pag yun sa mga station commander, sir, no? Kay gusto yun sa ato ang city director nga mismo ang station commander na inisyatibo nga programa para sa iyang area of responsibility para sa pagkunhod sa mga krimen nga naa sa iyang area of responsibility. So all in all, sir, performance sa ato ang Davao City Police Office, siguro dili siguro ako magsulti, sir, no? Siguro ang mga tao siguro kung unsa ang Davao City Police Office ang ilang performance ug paningkamot sa pag-sustain sa peace and order sa atong syudad sa Davao, especially sa pagpaubos sa ato ang krimen with regards sa ato ang 8 focus crimes. Yes, sir. Okay, Marvin, dyan ako'y pangutana pa. Okay, okay guys, so hello, mag-show ta, mag-fashion show ta. Yes, mag-fashion show ta. Ma'am Hazel, ikaw daw ilahang ano, ma'am? Model of all the models. Ikaw ang finale, ma'am. Gwapo ba si Ma'am Hazel mo? Of course. So, okay. Sir Pao, before ta sa mag-show, please once again invite our sige. Si Duke na lang po mag-honor. Sige, Duke. We may invite you to Fashion Exhibition 2025 Creativity Matters at the Fairview Central Al Fresco at December 14, 4 p.m. po. Maybe, and this is in collaboration, or our beneficiary is Senro, the street sweepers of Davao City. And I would like to call Ellie and Ella to have sample lang. Isa sila sa mga highlights. Let's go na, come here. Okay, so before that, Ma'am Hazel, thank you so much, ma'am, for coming. Mabuhay po. Davao City Police Office. Yes, ma'am. Dahil salamat sa kanunay pag-invite sa Davao City Police Office. O anara ko kanunay, ma'am. Yes. Ayun, saghawa, mama. Kaya na ako'y, ma'am, na ako'y paputa na pa. Okay, guys. Please, inviting our mga chikiting and si Duke din. Si Duke din. Okay. Thank you for, yan, ito mga babies. Yan. Okay. So, okay. These are the models. Abangan sila. Fashion Exhibition 2025. Wait lang ha. Okay. What's the pose? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay?
Ready? Ella? Oh, sige, Ellie will go first. 1, 2, 3, go. Center. Look at the camera. All right, exit. Go, Ella. 1, 2, 3, go. Okay. Center. All right. Go, Duke. Okay, labas kayong dalawa. 1, tapos yung tatlo. 1, 2, 3, go. And pose. Alright, thank you so much. Yun lang. So, Next pa, bien. si Ma'am Hazel. Tara, Ma'am Hazel. Hazel. Ma'am Hazel. Ma'am Hazel. Ma'am Hazel. Ma'am Hazel. Ma'am Hazel. Ma'am Hazel. Isa lang, Ma'am, isa lang. 1, 2. Ay, dili ko masugot. 1, 2, 3, go. Ma'am Hazel. Ma'am Hazel. Sige naman. 1, oh. Okay, ma'am. Pose. Isa pa. Pak. Center. Okay. Yay! Uy, kabalo lagi si ma'am. How ba si ma'am? Lain si ma'am. Huwin mo na, Ben. Marvin. Okay, guys, so that's it. No, that concludes our Davao Peace and Security Press Corps briefing. Thank you so much, Sir Pao and Duke and the kids. Maraming salamat po. Remember, on December 14, fashion exhibition at Franco Centrale po. What time again, Sir Pao? 4 p.m. po. So you are invited to watch and witness as they perform sa mga talents ni Sir Pao Garcia. Thank you. Mabuhay po Davao City Police Office. Okay.